For today's episodes, Sa apalit. Medyo lang ako yung kanina yun. Taas ang tubig. Okay. Okay na. Umuwi ako ng mga tren nitong August 1, 2025. Alas 3 na ng hapon nung umalis ako rito sa Imus, Cavite dahil gawa nga ng sinundo at tinatid ko pa yung apo ko sa eskwelahan. Kaya hapon na rin ako nung nakapag-prepared sa mga dadaling ko. So ayun, pinabot ako ng traffic sa EDSA hanggang sa Bulacan. At pagdating ko ng Apalit ay ganito ang inabutan kong sitwasyon dito na hindi ko inaasahan. Medyo nag-alala rin ako ng konti syempre kasi nga gabi na rin tapos ganito pa yung sitwasyon dito. Kaya nagdalawang isip ako na umuwi na lang kaya o bumalik na lang kaya ako sa Imus. Kaso masyadong malayo ng Imus dito sa Apalit. Hanggang sa merong lumapit sa akin at inalok ako kung gusto ko na magpahatid sa kabilang kalsada gamit ang kulong-kulong. Bali isasakay ang motor ko sa kulong-kulong nila hanggang makarating ako doon sa kabilang kalsada. At tinanong ko rin sila kung magkano naman kayang ibabayad ko sa kanila para maihatid ako sa kabila. So nung sinabing 300, ayun, green up ko na para lang makauwi ng Pangasinan. Habang binabaybay namin ng bang kalsada, doon ko nakita na masyado palang mataas talaga ang tubig dahil hanggang hita siya. So talagang hindi kakayanan ng motor ko. Kauwi ko lang galing ng Imus. Ngayon dadalawin ko yung bahay kubo. Saka yung mga tanim kung ng kinalabasan sa panahon ng tag-ulan. Hindi na pwedeng duman dito yung motor. Kaya naglakad na lang ako dahil ganito yung sitwasyon dito. So hanggang doon lang yung motor. Ngayon malakas din ng tarik ng tubig dito sa ilog. Naririnig ko na siya. Buhay na buhay. Ito yung mga sirguelas na itinanim ko nung last month. So ito na nga yung update at buhay na buhay naman sila. Yun nga lang napansin ko ang isang ito ay parang nabago yung position niya. So ito yung isa, okay naman siya. Hindi nagalaw maliban dun sa isa na para bang nasagi siguro ng baka na dumaan doon. At ito rin yung mga saging na galing sa Asingan na naitanim ko rin nung panahon na yon dito. So buhay na buhay naman sila. At eto nga't malaki na nga rin yung isa. Tapos eto malusog sila parehas. So okay naman siya. Pero may napansin lang ako dito sa mga malunggay na yung mga naitanim kong malunggay dito ay parang medyo lanta siya o siguro sobra-sobra yung tubig na dahil nga ang pagkakalam ko hindi yata gusto ng malunggay ang masyadong matubig. So ito yung itsura ng kubo ngayon pagkatapos ng isang buwan.
Yan, daming amag. At pagkatapos kong ma-check yung mga naitanim na dito, yung malunggay, yung saging, tsaka yung sarguelas, ay diretso naman ako sa talagang pinakapakay ko dito sa mga tanim kung bakit ako umuwi ay ang magsukat ng babakuran. So bali nakadepende ako sa sa budget. Kaya kailangan ko munang sukatin ito para malaman kung hanggang saan ang mababakuran. Bali kasi ito bali 9 hektarya, yun nga lang masyadong malaki ito para mabakuran ko lahat. So unti-unti lang muna. Katuwang ko nga pala ang aking pinsan na si Melvin. Siya yung umaalalay sa akin dito habang nagsusukat ako. Ito yung 100 meter. Pero hindi pa siya tapos. Para anak no kanben anak ni Chenso. May mga lugar na mahirap pasukin dahil nga sobrang sukat, kaya kailangan namin gumamit ng grass cutter. So ayun, andun yung 100 meters, tapos ito another 100 meters ulit. Hanggang dun. Tapos pag ano na siya. Tapos pag ano na. Tapos ito yung lugar na pwedeng pagtaniman ng gabi o kaya pwedeng gawing pispan. Itong lugar na to. Kasi matubig siya. Tapos ayun. Kung halimbawang gagawin siyang pispan, kung halimbawang summer medyo matutuyo siya, mayroong ilog doon na pwedeng pagkunan ng tubig. So ito yung prospect ko na pwedeng gawing pispan or taniman ng gabi. Yung lugar na to, o kaya kangkong, mga ganyan. Sayang naman kasi. So ayun, tatapusin ko muna hanggang doon. Uubusin lang yung gasolina, tapos bukas ulit. Ayun, dito na kami. Tapos pag ano, pang 400 meters. May katoy ba? Dito na. Nasiit. Maraming init dito. Nakakasugat. Dito na. Nasiit kami. 14. 15 meters. Totally, bali 415 meters. Ayun, sa awa ng Diyos, natapos din yung pagsusukat tsaka pag-grass cutter. Kaya ngayon, another episode na naman ng gagawin ko ay ang gumawa ng seedling ng saging. Bali, kukunin namin ang seedling sa pamamagitan ng bungo ng ng saging. Yung pinaka niya sa ilalim, yung pinag-uugatan niya. So dito tayo kukuha ng seedlings. Ipupuna natin siya rito. Tapos hayaan natin siya na tumubo. Ito yung proseso natin yan. Nagbabakasakalitan niya, sana dumami yung maipupuna natin dito at tumubo lahat. So, mga tiwala lang. So bali ito yung na-produce natin. Dadalhin sa ilog, huhugasang mabuti. Nakita nyo, hugasan na. Hugasan na dito yan.
Salamat sa Diyos, natapos din ang gawain dito sa bundok. At hanggang sa muli mga kaibigan. At huwag niyo po sana akong kalimutang suportahan sa aking vlog. Maraming salamat po. God bless.